Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang pinakahinihintay na kolaborasyon, ang inaasam ng lahat, ang naging simula ng selos, nakatagong damdamin at matagal ng sugat. Matamis ang musika, ngunit sa likod ng bawat ngiti ay may pusong tahimik na nasasaktan. Tunay ngang nagsimula na ang kolaborasyon ng BGYO at Yumi. Sa unang tingin, ito'y isang malaking pagkakataon. Ilaw, sayaw, kanta at hiyawan ng mga tagahanga. Para kay Yumi, ito ang sandaling matagal niyang hinintay. Hindi lamang ito pagtatanghal, kundi patunay na kaya niyang tumayo sa harap ng marami, marinig at hangaan. Ngunit alam natin, kapag masyadong maliwanag ang ilaw, mas nakikita ang mga aninong pilit nating tinatago. Sa silid ng ensayo, dama na agad ang tensyon. Naroon ang BGYO, abala sa seryosong paghahanda. Naroon ang Yumi, pilit na kalmado, sumusunod sa bawat kumpas. At naroon si Jenny, tahimik, maingat, ngunit hindi maikakailang nakakaakit ng pansin. Kahit hindi siya nasa gitna ng entablado, maraming mata ang nakatuon sa kanya. Sa sandaling iyon, uminit ang titig ni Net. Binabantayan niya si Jenny. Hindi lantaran, hindi sa mga salitang akin siya. Ngunit bawat kilos ay tila sumisigaw nito. Kapag may lumalapit kay Jenny, nakamasid siya. Kapag may tumatawa kasama niya, nawawala ang ngiti ni Net. At kapag isang miyembro ng BGYO ang nagpapakita ng labis na interes kay Jenny, tumitindi ang selos sa puso ni Net. Selos na hindi niya kayang aminin. Bakit ganon si Net? Totoo bang mahal niya si Jenny? O natatakot lamang siya na may ibang magpahayag ng damdaming hindi niya masabi? Nagpatuloy ang ensayo at isang miyembro ng BGYO ang lalong lumapit kay Jenny. Hindi siya bastos, hindi siya mapilit. Ang kanyang kilos ay puno ng paggalang at kabaitan. At iyon ang pinakadelikado, sapagkat madalas ang pinakamalupit na karibal ay hindi ang agresibo, kundi ang marunong maghintay ng matiyaga. At nang siya'y kumanta para kay Jenny, biglang nagbago ang hangin. Sa ilang segundo, natahimik ang lahat. Parang biro lamang, bahagi ng ensayo. Ngunit sa mga mata ni Jenny lumitaw ang sorpresa, nakatagong tuwa na pilit niyang tinatago. Isang ngiting saglit ang dumampi sa kanyang labi, ngiting pilit niyang pinipigil. Ngunit nakita yon ni Net. Mula sa bahaging ito, maaari nating tuklasin ang selos ni Net, nakatagong damdamin ni Jenny o karibal mula sa BGYO. Isang ngiti. Ngunit para kay Net, ito'y tila isang suntok sa dibdib. Sapagkat ang pinakamasakit ay hindi lamang makita ang ibang lumalapit sa taong mahal mo, kundi makita na hindi siya lubos na tumatalikod. Nakatayo si Net sa gilid, pinipigil ang galit. Wala siyang relasyon kay Jenny, walang pangalan, walang karapatan. Wala siyang karapatang magselos, walang karapatang magtanong, walang karapatang humadlang. Ngunit ang puso ay hindi marunong magbasa ng hangganan. Tumingin si Jenny sa kanya, para bang nararamdaman niyang may mali. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, agad na umiwas si Net. Iyan ang laban ng mga taong palaging nagkukunwaring ayos lang. Mas mabilis silang umiwas kaysa umamin. At sa ilalim ng kasiyahan ng kolaborasyon, unti-unting nabuo ang tanong na kayang baligtarin ng lahat. Kung hindi pa rin makapagtapat si Net, hanggang kailan niya kayang pigilan ng iba na mahalin si Jenny? Sa gitna ng abala ng ensayo, natagpuan ni Jenny ang sarili sa pagitan ng dalawang uri ng atensyon. Sa isang panig ay malinaw, maliwanag, at lantad na pagpapahayag. Sa kabila ay tahimik, pigil, at puno ng takot. Hindi bulag si Jenny. Alam niyang kakaiba ang kilos ni Net. Alam niyang nakamasid siya.
Alam niyang bawat tingin ay may dalang tanong, ngunit ang problema, hindi sapat ang mga tingin, hindi sapat ang pag-aalala, hindi sapat ang selos kung hindi ito masabi. Hindi nakita ni Jenny ang dahilan upang lumayo nang lumapit ang isa pang miyembro ng BGYO. Magalang siya, maingat, at higit sa lahat, hindi niya itinago ang paghanga. Minsan mas madaling lumapit sa taong malinaw ang intensyon kaysa sa taong maaaring nagmamahal ngunit palaging nagtatago sa likod ng katahimikan. Sa oras ng break sa ensayo, lahat ay nagtatawanan, kumakanta, nagbibiro. Mas naging komportable si Jenny, ngunit lalong bumigat ang dibdib ni Net. Pinagmamasdan niya ang ngiti ni Jenny. Ngiting bihira niyang makita kapag sila lang dalawa. Magaan, malaya, walang takot. At doon naramdaman ni Net ang bigat. Hindi dahil may ibang nagpapasaya kay Jenny, kundi dahil natatakot siyang siya mismo ang dahilan kung bakit hindi na ganoon kasaya si Jenny sa piling niya. Lalong humigpit ang hangganan ni Net. Minsan sumisingit siya sa mga usapan. Minsan tinatawag niya si Jenny gamit ang mga palusot. Minsan hinihila niya ito palayo sa ngalan ng ensayo. Ngunit ang tunay na dahilan ay simple. Hindi niya matanggap na may ibang lalapit pa. Net, ano ba talaga ang problema? Mahinang tanong ni Jenny. Pilit binabasa ang kanyang mukha. Nanahimik si Net sandali. Puno ang kanyang isip. Ayaw niyang mawala si Jenny. Ayaw niyang may ibang kumakanta para sa kanya. At kahit hindi niya masabi, matagal nang nakaukit sa kanyang puso si Jenny. Mula rito, maaaring lumalim ang kwento sa pag-amin ni Net, pagkalito ni Jenny, o tensyon ng ensayo. Ngunit mula sa kanyang labi ay lumabas lamang ang malamig na salitang wala. Isang salita. Ngunit sapat upang saktan si Jenny, sapagkat madalas ang pinakamasakit ay hindi ang sigaw, kundi ang pag-iwas, ang katahimikan, mula sa taong inaasahan mong magsabi ng totoo. Bumalik si Jenny sa ensayo, pilit nang ngumiti. Ngunit sa bawat hakbang, may bahagi sa loob ni Net na tila nababasag. Gusto niyang pigilan siya. Gusto niyang sabihin ang lahat. Ngunit nilamon siya ng takot. Takot na kapag nagtapat siya, mas lalo siyang mawawala. Iyan ang kabalintunaan ng pag-ibig na puno ng takot. Kapag pinoprotektahan mo ang sarili mong puso, lalo mong itinutulak palayo ang taong mahal mo. Ngunit hindi lamang puso ni Net ang nasa bingit. Isa pang pangalan ang muling nabasag, si Minchi. Matagal na niyang pilit na tumatayo ng matatag. Akala niya'y wala na ang mga matang humuhusga. Akala niya'y kaya na niyang maging matibay. Ngunit nagkamali siya. Nakilala siya ng ilang tagahanga ni Dara. Sa isang iglap, bumalik ang nakaraan. Ayaw ni Minchi ng gulo. Ayaw niya ng patunay. Ang nais lang niya ay isang araw na walang habol ng nakaraan. Ngunit may mga sugat na kahit gaano mo takpan ng nangiti, hinuhukay pa rin ng iba. Habang naglalakad, naramdaman niyang nakatuon ang mga mata sa kanya. Sa unay mga bulong, mahina, parang hangin. Ngunit habang lumalapit ang grupo, naging malinaw ang mga salita. Si Minchi iyon. Hindi na niya kailangang marinig ang buong pangungusap. Sapat na ang tono upang malaman na walang mabuting darating. Nanigas ang kanyang katawan. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Sa labas pilit siyang matatag, ngunit sa loob bumalik ang hiya, takot, at pakiramdam na kahit gaano siya tumakbo, hahabulin siya ng nakaraan. Lumapit ang mga tagahanga ni Dara. Hindi lamang sila nagtatanong. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit. Ang kanilang mga tinig ay puno ng paghuhusga. Para bang matagal na nilang binuo sa isip ang imahe ni Minchi. Handa na siyang kamuhian. At ngayon, naroon siya sa kanilang harapan. Akala mo ba nakalimutan ka na namin? Sabi ng isa. Nanatiling tahimik si Minchi. At ang katahimikan na yon ay lalo lamang nagpasiklab ng galit. Sapagkat sa mata ng mga sanay humusga, ang katahimikan ay madalas mukhang pagkakasala. Sa ensayo, hindi lumayo si Jenny nang lumapit ang isa pang miyembro ng BGYO. Magalang siya, maingat, at lantad ang paghanga.
Minsan mas madaling lapitan ng taong malinaw ang intensyon kaysa sa taong maaring nagmamahal, ngunit palaging nagtatago sa likod ng katahimikan. Sa oras ng break, puno ng tawanan at musika ang silid. Mas naging komportable si Jenny, ngunit lalong bumigat ang dibdib ni Nat. Pinagmamasdan niya ang ngiti ni Jenny. Ngiting bihira niyang makita kapag sila lang dalawa. Magaan, malaya, walang takot. At doon naramdaman ni Nat ang sugat. Hindi dahil may ibang nagpapasaya kay Jenny, kundi dahil natatakot siyang siya mismo ang dahilan kung bakit hindi na ganoon kasaya si Jenny sa piling niya. Lalong humigpit ang hangganan ni Nat. Sumisingit siya sa mga usapan. Tinatawag si Jenny gamit ang mga palusot. Hinihila siya palayo sa ngalan ng ensayo. Ngunit ang tunay na dahilan ay simple. Hindi niya matanggap na may ibang lalapit pa. Net, ano ba talaga ang problema? Mahinang tanong ni Jenny. Pilit binabasa ang kanyang mukha. Nanahimik si Net, puno ng mga salitang hindi niya masabi. Ayaw niyang mawala si Jenny. Ayaw niyang may ibang kumakanta para sa kanya. At kahit hindi niya maamin, matagal nang nakaukit sa kanyang puso si Jenny. Mula rito, maaaring lumalim ang kwento sa takot ni Net, sakit ni Jenny, o nakaraan ni Minchie. Ngunit mula sa kanyang labi ay lumabas lamang ang malamig na salitang, wala. Isang salita, ngunit sapat upang saktan si Jenny. Sapagkat madalas ang pinakamasakit ay hindi ang sigaw, kundi ang pag-iwas, ang katahimikan. Mula sa taong inaasahan mong magsabi ng totoo, bumalik si Jenny sa ensayo, pilit na ngumiti. Ngunit sa bawat hakbang, may bahagi sa loob ni Net na tila nababasag. Gusto niyang pigilan siya. Gusto niyang sabihin ang lahat, ngunit nilamon siya ng takot. Takot na kapag nagtapat siya, mas lalo siyang mawawala. Iyan ang kabalintunaan ng pag-ibig na puno ng takot. Kapag pinoprotektahan mo ang sarili mong puso, lalo mong itinutulak palayo ang taong mahal mo. Samantala, si Minchie ay muling nababasag. Matagal na niyang pilit na tumatayo ng matatag. Akala niya'y wala na ang mga matang humuhusga, ngunit nagkamali siya. Nakilala siya ng ilang tagahanga ni Dara. Sa isang iglap, bumalik ang nakaraan. Ayaw ni Minchie ng gulo, ayaw niya ng patunay, ang nais lang niya ay isang araw na walang habol ng nakaraan. Ngunit may mga sugat na kahit gaano mo takpan ng nangiti, hinuhukay pa rin ng iba. Ang kanyang katahimikan ay maling naintindihan. Para sa kanila, iyon ay kumpisal o kahinaan. Ngunit sa katotohanan, desperadong pagtatangkang huwag gumuho. Habang lumalakas ang mga tinig, bumalik ang lumang trauma. Naghalo ang kasalukuyan at nakaraan. Ang mga mukha sa kanyang harapan ay naging isa sa mga mukha ng nakaraan. Mga matang humuhusga, mga salitang tumatagos, mga alaala na matagal na niyang ikinulong. Ngayoy muling walang habas na tumatama sa kanyang puso. Bakit ganito ang mundo? Kapag sikat ang isang tao, handa ang mga tagahanga na ipagtanggol siya kahit hindi alam ang buong katotohanan. At kapag may isang taong tahimik na nagdurusa sa likod ng kwento, halos walang nakikinig. Ang mahalaga sa kanila ay kung sino ang kanilang sinasamba at kung sino ang maaari nilang gawing kontrabida. Iyon ang sakit ni Minchie. Hindi lamang siya inatake, kundi muling itinulak sa lumang imahe na matagal na niyang pilit na tinatakasan. Samantala, si Yumi, abala sa ensayo, ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pangamba sa kanyang dibdib, para bang may paparating na bagyo. Ang spotlight na matagal niyang pinangarap ay unti-unting nagiging apoy. At si Jenny, lalong nalito kay Net. Matapos ang malamig na wala, hindi na niya alam kung ano ang paniniwalaan. Totoo bang may malasakit si Net? O sanay lamang siya na palaging nasa tabi niya? Mahal ba siya? O nais lamang niyang pigilan ng iba? Net ay hindi mapakali. Alam niyang nasaktan niya si Jenny. Alam niyang ang kanyang katahimikan ay nagbunyag ng bagay na hindi na maibabalik. Ngunit bago pa niya maitama, dumating ang balita. May nangyayari kay Minchie
At sa sandaling iyon, lalo pang lumalim ang drama ng ensayo. Ang akala nilang karaniwang tensyon ng ensayo ay nagbukas ng mas malalim na sugat. Nang kumalat ang balita tungkol kay Minchi, tumigil ang tawanan at musika. Sa labas, isang babae ang hindi lamang inatake, kundi muling ibinalik sa kanyang lumang bangungot. Nanginig ang labi ni Minchi, pinigil ang luha, ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang mga mata. Nagpakita ng sakit na hindi karaniwang kahihiyan, kundi kaluluwang muling nababasag. Lumapit si Yumi, nag-aalala. Alam niyang sa mundo ng musika at kasikatan, mabilis humusga ang tao. Ngayon ay pumapalakpak, bukas ay binabasag ang parehong tao gamit ang salita. Mula rito, maaaring lumalim ang kwento sa katahimikan ni Minchi, takot ni Yumi, o sigalot ni na Jenny at Net. Walang pagkakataon si Minchi na magsalita. Minchi, mahinang tawag ni Yumi, ngunit walang sagot si Minchi. Nakatuon ang kanyang mga mata sa kawalan, para bang may eksenang siya lamang ang nakakakita. Sa kanyang harapan ay muling nakatayo ang mga tagahanga ni Dara, mga bulong na pilit niyang kinalimutan. At bumigat ang tanong, ano ba talaga ang nangyari sa pagitan ni Minchi at Dara? Bakit nananatili ang ganoong lalim ng sugat? At bakit tila may bahagi ng katotohanan na nananatiling nakatago? Tahimik na nakamasid si Net. Ang karanasan ni Minchi ay parang salamin. Nakita niya kung gaano kasakit kapag hindi mo kayang sabihin ang katotohanan, kapag ang iba ang nagdedesisyon kung sino ka, kapag ang katahimikan mo ay ginagawang kasalanan laban sa iyo. At bigla niyang naalala si Jenny. Ilang beses na ba niyang ginamit ang katahimikan upang itago ang damdamin? Ilang beses na ba niyang nasaktan si Jenny dahil natakot siyang magtapat? Ilang beses na ba niyang pinrotektahan ang sarili niyang puso, ngunit lalo lamang niyang itinulak palayo si Jenny? Hinahanap niya si Jenny. Nang makita niya, hindi na maliwanag ang kanyang ngiti. May dala itong pagod, hinanakit, at mga tanong na walang sagot. Lumapit si Net. Bawat hakbang ay tila isang kumpisal. Tiningnan siya ni Jenny. Hindi galit, hindi tuwa, kundi mga matang pagod. Mas nakakatakot kaysa sa puot. Ano na, Net? Tanong niya. Nanahimik si Net sandali. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang wala nang pwedeng sabihing wala. Ngunit sa sandaling iyon, muling umalingaw-ngaw ang mga bulong sa labas. Pangalan ni Dara, pangalan ni Minchi, mga salitang handang maging iskandalo. At nagsimulang gumuho ang lahat. Ang kolaborasyong minsang puno ng pangarap ay lumulubog sa ilalim ng selos, takot, trauma, at mga sikreto. Pinipilit si Yumi. Dapat maging perpekto ang lahat. Napapagod si Jenny. Naghihintay sa damdaming hindi masabi ni Net. Nangangatog si Net, nakulong sa pagitan ng pride at pag-ibig. At si Minchi, muling nakatayo sa harap ng nakaraan na akala niya'y nawala na. Ngunit nawala na ba talaga? O ito ang tunay na simula? Ang pagbubunyag ng mga katotohanang kayang basagin, hindi lamang ang ensayo, kundi ang tiwala ng lahat. Kung ikaw si Jenny, maghihintay ka ba sa pag-amin ni Net? Kung ikaw si Net, bibitawan mo ba ang takot bago may ibang magtapat? At kung ikaw si Minchi, haharapin mo ba ang mga humusga sa iyo nang hindi alam ang buong kwento? Ibahagi ang iyong saloobin, mahal na tagapakinig. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share. Sapagkat sa likod ng bawat kanta ay pusong tahimik na sumisigaw, at madalas, ang pinakamaliwanag na bituin ang unang nawawala sa dilim. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.